Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo nga ang mga sinabi mo. Sumabog ang pangloob na enerhiya ni Rachel mula sa kanya. Napakalakas nito, halos durugin nito si Daryl. Siya ay isang ika-4 na antas na maestro general. Ang pagiging nasa isang mataas na antas sa isang murang edad ay itinuturing na isang henyo. Hindi makahinga si Daryl. Si Abby's Mother Serendipity ay lubos na sinira ang kanyang kapangyarihan. Sa ngayon, siya ay isang ordinaryong tao lamang. Lumabas mula sa lawa si Sarah at inakbayan si Rachel. Itigil mo yan. Bakit mo kailangang gawin yon? Magaling si Daryl sa mga mata ni Sarah. Kung hindi dahil sa kanya, maaaring namatay na si Rachel, at tama siya tungkol sa feng shui ng lawa. Dahil doon, bumalik na si Rachel sa kanyang silid upang magpalit bago siya magtungo sa pag-aaral. Binabasa ni Zoran ang mga lumang manual sa pag-aaral habang siya ay sabik na sumubok na makahanap ng isang paraan upang matulungan si Daryl na mabawi ang kanyang kapangyarihan. Lumapit si Rachel sa kanyang ama at sinabing, "Tay, bakit mo dinala si Daryl dito?" Ang pag-iisip tungkol sa kanya ay lubos niyang ikinagagalit. Tumingin si Zoran kay Rachel at sinabing, "Siya ang aking inaanak at siya ay lubhang nasugatan. Siyempre, may rason ako na iuwi siya." Nagpatuloy siya ng nakangiti, "Dahil nandito ka, may sasabihin ako sa iyo." Inis na si Rachel. "Ano yon?" Tumawa si Zoran at sinabi, "Rachel, hindi ka bumabata. Iniisip ko ang tungkol sa iyong kasal kamakailan. Palaging walang bagay sa iyo dati, ngunit ngayon mayroon na." "Sino yon?" "Ang iyong kinakapatid na lalaki, si Daryl Darby. Isa siyang henyo. Naglilinang siya at gumagawa ng mga elixir, wala siyang hindi kayang gawin. At isa pa, nagtanong-tanong ako sa paligid, at nagnenegosyo rin pala siya. Siya ang namamahala sa isang kumpanya. Noong nasa sinapupunan ka pa ng iyong ina, nangako ako sa ama ni Daryl na pakakasalan mo siya balang araw," tuwang-tuwa niyang sinabi. "Ano? Kasal sa bastardong iyon?" Naisip ni Rachel. Tuluyan siyang natigilan. Tinakpan niya ang kanyang tenga at umiling. "Tay, hindi ko siya pakakasalan." Naisip niya na imumungkahi ng kanyang ama ang anak ng isang mayamang pamilya, at maaari niya itong isaalang-alang, ngunit bakit dapat ito pang si Daryl? Naiinis siya sa kakaisip lang sa kanya. Paano niya pakakasalan ang isang napakasungit? Nagulantang si Zoran. Bakit? Hindi niya maintindihan ang reaksyon ni Rachel. Si Daryl ay isang kamanghamanghang tao, kaya't bakit ayaw niya dito? Huminga ng malalim si Rachel at sinabi, "Tay, nabanggit mo na may asawa si Daryl at siya ay manugang ng manugang. Paano ko siya pakakasalan?" Kaya't dahil doon, naisip ni Zoran. Tumawa siya at umiling. "Rachel, bata ka pa. Paano naging kasing tigas ng ulo ko ikaw? Galing tayo sa mundo ng mga naglilinang, hindi natin sinusunod ang mga tradisyon ng ordinaryong tao. Gayunpaman, ang iyong kinakapatid ay isa sa isang uri." Ayaw makinig ni Rachel. Umiling siya. "Huwag ka nang magsalita. Hindi ko siya pakakasalan." Si Zoran ay walang magawa, at ang kanyang panganay na anak na babae ay masyadong matigas ang ulo. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali. Matatagalan si Daryl dito. Sa dami ng oras na mayroon, makikita ni Rachel kung gaano kagaling si Daryl. Sa parehong sandali, isang dalaga ang pumasok at sinabi, "Ginoo, chairlady ng Jiangnan Elixir Association, Ophelia Lane, ay nandito kasama ang kanyang alagad na si Ewan White." Naghihintay sila sa sala. "Nandito si Ewan White?" Nagtatakang tanong ni Rachel. Nagulat siya at mabilis niyang sinabi, "Tay, sasama ako sa iyo." Si Ewan White ay alagad ni Ophelia Lane. Galing din siya sa sikat na pamilyang White sa Mid-City. Si Ewan at Rachel ay matalik na magkaibigan, at gustong-gusto niya ito, tila ba ay siya'y kaakit-akit. Si Ophelia ay nakaupo sa sofa, isang sagisag ng biyaya sa kanyang kaakit-akit na katawan. Si Ewan, ang kanyang alagad, ay nakatayo sa likuran niya na nakasuot ng suit, sobrang gandang tignan. Si Ewan ay tagasunod ni Ophelia ng halos 4 hanggang 5 taon na at lubos na may kasanayan sa paggawa ng mga elixir. "Ewan." Masayang bati ni Rachel sa kanya.
Masaya akong makita ka. Hindi na natin nakikita ang isa't isa, ilang taon na ang lumipas. Halos mamatay ako sa walang ginagawa. Tumawa si Ewan. Naging abala ako. Ngunit narito na ako. Ngumiti si Ophelia. Inisip niya na sina Ewan at Rachel ay ipinagkaloob ng langit para sa isa't isa. Lumakad si Zoran at binati si Ophelia, maligayang pagdating sa aming mapagpakumbabang tahanan. Ang Jiangnan Elixir Association ay isang maimpluwensyang puwersa sa mundo ng mga naglilinang, lalo na si Ophelia Lane. Hindi siya dapat masaktan o mapahiya. Maraming mga maestro at maglilinang ay iginagalang siya. Tumayo siya at sinabi, Zoran, masyadong kang mabait. Humihingi ako ng paumanhin na bisitahin ka ng pabigla-bigla. Sana ay hindi mo masamain. Upo. Ituring niyo itong parang bahay niyo, alok ni Zoran. Inutusan niya ang kanyang mga katulong, ilabas ang ating pinakamasarap na tsaa. Nang maihain ang tsaa, dumiretso na si Ophelia sa punto niya. Pumunta ako dito para sa isang masayang okasyon. Maligayang okasyon. Pagtataka ni Zoran. Anong masayang okasyon? Tanong niya. Malawak na ngumiti si Ophelia at sinabi, si Ewan, ang aking alagad, at ang inyong anak na babae, ay gustong-gusto ang bawat isa. Nagkakasundo rin sila sa isa't isa. Kaya, dinala ko si Ewan dito upang hilingin ang kamay ng iyong anak na babae ng kasal. Namula si Rachel. Labis siyang natuwa. Kung mapangasawa niya si Ewan, siya ang magiging pinakaswerteng babae sa mundo. Nakasimangot si Zoran, sa katumawa ng mailang at sinabing, kita ko nga. Sa kasamaang palad, kailangan kong humingi ng tawad sa iyo, Ophelia. Ang aking anak na babae ay mayroon ng pakakasalan na iba. Nawala ang mga ngiti ni na Ophelia at Ewan. Maaari ba akong magtanong kanino? Nagtataka na tanong ni Ophelia. Kakaiba. Sina Ewan at Rachel ay lumaki na magkasama at lubos na nagkasundo at kilala ang isa't isa. Bakit mo siya ipapakasal sa iba? Nagtataka si Ophelia. Ngumiti si Zoran at mayabang na sumagot, ang kanyang pangalan ay Daryl Darby. Ang kanyang inaanak na ito ay isang henyo, at walang nang ibang mas gagaling pa sa kanya. Ang pagpapakasal sa kanyang anak na babae kay Daryl ay hindi naman problema. Nanginginig si Ophelia habang nakasimangot at nagtanong, lungsod ng dunghay, Daryl Darby. Kung siya talaga, kung gayon ito ay magiging isang malaking pagkakataon. Sa nakaraang kompetisyon ng Elixir, ang pagganap ni Daryl ay kapansin-pansin. Naalala niya pa rin siya. Tunay na espesyal siya, at nais niyang siya ay maging alagad nito. Maraming ang papatay upang maging alagad niya, ngunit tinanggihan niya ito. Tumango si Zoran at tumawa, parang kilala mo rin ang aking inaanak. Napagpasyahan kong pakasalan siya ni Rachel. Si Ewan White ay hindi rin masama, ngunit siya ay hindi si Daryl Darby. Hindi ito kinaya ni Rachel. Pinadyakan niya ang kanyang mga paa at sinabing, Tay, sinabi ko na sa iyo. Hindi ko siya pakakasalan. Gusto ko si Ewan. Hindi ang manugang na yon. Mahigpit na hinawakan ni Rachel ang braso ni Ewan. Kalokohan. Saway ni Zoran. Paano mo susuwayin ang desisyon ng iyong ama? Ang pag-aasawa ay hindi isang bagay na pagpipilian mo. Hindi mapakali si Rachel. Kinagat niya ang labi at sinabing, Tay, hindi ko maintindihan. Anong maganda kay Daryl? Kung sa tingin mo siya ay isang henyo, hayaan mo siyang magkaroon ng kompetisyon, kasama si Ewan, at tingnan natin kung sino ang mas mahusay sa kanilang dalawa. Kung manalo si Daryl, makikinig ako sa iyo. Ngunit kung manalo si Ewan, hahayaan mo akong pakasalan ko siya. Natahimik si Zoran. Hindi niya inaasahan ang kanyang anak na babae na magpanukala ng ganoong kasunduan. Nawala ang lahat ng kapangyarihan ni Daryl. Paano siya makikipagkumpetensya kay Ewan? May kapansanan siya. Sinabi ni Ophelia, Zoran, dahil iminungkahi ito ni Rachel, bakit hindi mo sila hayaang subukan? Tumango si Zoran. Inutusan niya ang kanyang mga katulong na tawagin si Daryl. Hindi nagtagal, lumitaw si Daryl. Natigilan siya nang makapasok siya sa sala. Nakita niya ang napakarilag na Ophelia Lane. Bakit siya nandito? Pagkakita kay Daryl, kinuyom ni Ewan ang kamao. Ang taong ito ay natatakpan ng dugo at napakarumi. Siya ay hindi bagay kay Rachel. Hindi siya pinansin ni Daryl at lumingon kay Ophelia, nakangiti.
Chair Lady, nagkita ulit tayo. Pagkatapos ay lumakad siya kay Zoran at tinanong, Ninong, narinig kong tinawag mo ako. Kung hindi dahil kay Zoran, si Daryl ay matagal nang namatay. Sa kanyang puso, si Zoran parang isang ama na rin niya. Mabait nang umiti si Zoran at sinabi, Daryl, bakit hindi ka makipagkumpetensya kay Ewan? Ano? Bakit ko ba siya kailangang kumpetensyahin? Hindi ko nga kilala si Ewan White, naisip ni Daryl. Naguluhan si Daryl, ngunit dahil tinanong siya ni Zoran, hindi siya susuway. Tumango siya. Hindi pa ako nakakakilala ng isang tao na sobrang tanga at hindi alam ang kanilang mga lakas na katulad mo. Nakasimangot si Rachel. Tingnan mo ang sarili mo. Para ang baho-baho mo. Paano ka makikipagkumpetensya kay Ewan? Tutal pumayag ka naman na, papayagan kitang piliin ang iyong kamatayan. Ano ang gusto mong paglabanan yung dalawa? Si Daryl ay hindi tanga, at nakikita niyang gusto ni Rachel si Ewan. Tumawa siya at sumagot, kahit ano ay okay lamang sa akin. Dahil nawala ang kanyang kapangyarihan, hanggat hindi ito martial arts, okay lamang sa kanya ang anumang bagay. Ano? Anumang bagay? Ang yabang niya talaga, naisip ni Rachel. Bumungisngis dito si Rachel, kahit ano. Kung ganoon ay magpapaligsahan tayo sa paggawa ng mga elixir. Kahit na anong mangyari, kinakailangang matalo ni Daryl. Sinabi ng kanyang ama na marunong si Daryl gumawa ng mga elixir, pero paano maggawang manalo ng talunang ito kay Ewan? Hanggat magagawang manalo ni Ewan ay magagawa niya itong pakasalan. Sige, walang pakialam na sinabi ni Daryl. Ngumiti naman dito si Ophelia. Masyadong naging kahanga-hanga ang ginawang performance ni Daryl noong nakaraang elixir competition. Isa talaga siyang henyo pagdating sa larangang ito. Pero kung ikukumpara kay Ewan, milya-milya ang naging layo ni Daryl sa ipinakita nitong kakayahan sa paggawa ng mga elixir. Umalis sila at pumasok sa elixir production room. Ang elixir production room ni Carter ang pinakapropesyonal na elixir production room sa buong Mid-City, na naglalaman ng iba't ibang mga kaldero at pambihirang mga herbs at sangkap sa paggawa ng elixir. Nang makapasok sila sa kwarto, narinig ni Daryl na tinatawag siya ng isang tao mula sa malayo. Daryl! Agad na lumapit sa kanya si Sarah. Nakasuot ito ng isang cute at kulay dilaw na dress na nakapagpapresko sa kanyang itsura. Sabik na sabik ito nang sabihin niyang, hindi ko alam na marunong ka palang gumawa ng mga elixir. Napakagaling mo talaga. Pwede ba kitang panooring gumawa ng elixir dito? Kahit ngayong araw lang sila unang nagkita, agad na nakaramdam si Sarah ng kakaibang koneksyon kay Daryl, kasama ng napakalawak na curiosity tungkol sa tunay nitong pagkatao. Hindi lang sa Feng Shui nagkaroon ng kaalaman si Daryl, pero nagawa rin itong bumuo ng mga elixir. Ganito na ba talaga niya kaalam ang lahat? Sige, sige. Tawa ni Daryl habang tinatapik ang ulo ni Sarah. Masyado talagang cute ang inaanak niyang ito. Napangiti naman ang nakatingin sa kanilang si Zoran. Kahit na hindi magawang makasundo ni Rachel si Daryl, gumaan naman ang kanyang loob nang makitang napalapit dito si Sarah. Hindi naman natuwa at agad na nagdabog si Rachel nang makita ito. Sarah! Anong ginagawa mo riyan? Halika nga rito. Hindi niya alam kung bakit gustong-gusto ng kapatid niya ang walang kwentang manugang na yon. Nainis si Rachel habang sinasabihan ang mga ito na magsimula sa kanilang kompetisyon. Magsimula na kayo nang matapos na ang bagay na ito. Dito na nagsalita si Ophelia kay Zoran ng, Zoran, bago natin simulan ang kompetisyon, maaari ba akong tumaya? Siyempre naman, sabi ni Zoran. Tumango si Ophelia habang naglalakad palapit kay Daryl at sinasabing, sa sandaling matalo ka Dari, papakasalan ni Rachel ang disipulo kong si Ewan. At magiging isa ka na rin sa mga disipulo ko. Pumapayag ka ba rito? Sariwa pa sa kanyang puso ang pagtanggi ni Daryl na maging kanyang disipulo. Kaya isang oportunidad ang kompetisyong ito na hindi niya maaaring mapalampas. Siyempre, bago pa man magsimula ang kompetisyon, alam na niyang matatalo ni Ewan si Daryl. Sa bagay, maraming taon nang sumusunod sa kanya si Ewan, kaya nakita niya ang kahanga-hanga nitong husay sa paggawa ng mga elixir. Tumawa naman si Daryl at sinabing, sige. Pero kapag ako ang nanalo, pumapayag ka ba na maging bago kong disipulo? Napapigil hininga ang mga maid sa ginawang pamamrangka ni Daryl. Dito na nagdilim ang itsura ni Ophelia.
Bahagya siyang nabastos pero hindi niya ito ipinakita habang nagngingit-ngit na sinasabing, sige. Hindi naman ito sineryoso ni Ewan, habang nanalamig na sinasabi kay Daryl na, dude, huwag mo akong kalilimutan na tawagin bilang senior brother sa sandaling matapos na tayo rito. Paano nagawa ng taong ito na pagsalitaan ng ganoon si Master Ophelia? Kinakailangan niyang manalo para sa kanyang master. Sige, hayaan niyong ipaliwanag ko ang mga rules sa kompetisyong ito, sabi ng umuupong si Ophelia. Ang sinumang makagawa ng pinakapambihirang elixir sa loob ng 1 oras ang mananalo. Agad na matatalo ang sinumang hindi matatapos sa loob ng 1 oras. Tumingin siya sa kanyang orasan para ayusin ito. Your time starts now. Mabilis na nag-react dito si Ewan. Naglakad siya papunta sa ingredients section at sinukat ang bawat sangkap gamit ang kanyang kamay. Napaka-accurate ng ginawa niyang pagsukat sa mga ito. Nagsindi siya ng apoy, isinalang ang mga sangkap at nagsimula sa paggawa ng kanyang elixir. Maayos na dumaloy ang lahat at walang kahit na anong problemang nakita ang kahit na sino sa ginagawang elixir ni Ewan. Pinaligiran siya ng buong pamilya Carter. Tiningnan nila ng maigi ang bawat paggalawa na ginagawa ni Carter, habang tumatango bilang pagsangayon dito. Hindi na ako magtataka kung bakit naging isa siyang disipulo ni Ophelia. Napakagaling ng kanyang kamay sa paggawa ng elixir. Ano kayang pambihirang elixir ang kanyang gagawin? Na-excite na akong makita ito. Habang nakikinig sa kanilang mga komento, natuwa ng husto ang ngumingiti at puno ng confidence na si Ewan. Habang tila wala namang pakialam si Daryl sa nangyayari, hindi pa nito nagagawang mamili ng mga sangkap na kanyang gagamitin. Marami ang napailing sa kanya. Malaki na ang tsansa niyang matalo noong una at mukhang mas pataas pa ito ng pataas habang mas pinatatagal niya ang pagpili ng mga sangkap. Mukhang kasinungalingan ang lahat ng ito. Mukhang natakot na ang mangmang na yon matapos makita ang mga sangkap sa paggawa ng mga elixir. Maaaring hindi niya nga alam kung ano-ano ang mga ito, nangaasar na sinabi ni Rachel. Natawa naman dito ang ilang mga maid na nanonood sa paligid. Maging si Sarah ay nakaramdam ng pagkabahala habang sinasabi na, bakit hindi ka pa nagsisimula sa paggawa ng elixir, Daryl? Tumawa naman si Daryl na nagsabing, huwag kang magalala. Hindi siya agad nagsimula para makita kung anong klase ng elixir ang gagawin ni Ewan. At ngayong mayroon na siyang ideya kung ano ito, maaari na siyang magsimula sa paggawa ng kanyang elixir. Pinili niya ang kanyang mga sangkap at maingat itong sinukat gamit ang isang timbangan. Tumawa naman si Ewan at sinabing, ano? Gumagamit ka ng isang electronic na timbangan para sukatin ang mga sangkap mo. Sarili nilang mga kamay ang ginagamit ng mga profesional sa pagsukat, pero naging accurate pa rin ang mga measurements na kanilang. Hindi siya pinansin ni Daryl. Gumagamit siya ng kanyang mga kamay noon. Pero ngayong nawalan sa kanya ang kanyang lakas, wala na siyang kahit anong internal energy na kanyang magagamit para masukat ito. Kaya malaki ang tsansang magkamali si Daryl sa sandaling gamitin niya ang kanyang mga kamay. Dito na niya napagdesisyunang gumamit ng isang timbangan para accurate na masukat ang mga sangkap na kanyang gagamitin. Tumatakbo ang oras. Nagliliyab at namumula na sa sobrang init ang kaldero ni Ewan. Nagawa ng maamoy ng lahat ang pagkulo ng isang bagay sa loob ng kaldero. Dito na sila nasabik dahil malapit na niyang matapos ang kanyang elixir, at siguradong isa ito sa mga pambihirang elixir sa mundo. Habang nagpapatuloy naman sa paginit ang kaldero ni Daryl, wala gaanong nangyari na kakaiba sa ginagawa niyang pagbuo sa kanyang elixir. Buzz! Nang biglang maramdaman ng lahat ang isang vibration, at isang napakalinaw na gintong liwanag ang lumabas sa kaldero ni Ewan na bumuo ng isang kulay gintong elixir cloud sa ibabaw nito. Bumuo si Ewan ng isang elixir cloud. Grabe! Isa itong gintong elixir cloud. Ano naman kayang pambihirang elixir ang mabubuo nito? Namangha ang lahat sa kanilang nakita. Masyado ng kahanga-hanga at pambihira na makakita ang kahit na sino ng isang elixir cloud na may kulay ng ginto. Pinatunayan lang nito ang galing ni Ewan sa paggawa ng mga elixir. Ipinalakpak naman ni Rachel ang kanyang mga kamay. Tumindi ang tensyon na kanyang nararamdaman, kaya halos hindi na ito nakapagsalita sa kanyang kinatatayuan. Walang duda na tama nga ang ginawa niyang pagpili sa lalaking ito. Isang kulay gintong elixir cloud. Paano ito magagawang higitan ni Daryl?
Tanging isang henyong guro na kagaya ni Ophelia lang ang makakapaglabas ng isang napakahusay na estudyanteng kagaya nito. Sabi ng isa sa mga taong nanonood habang nakatingin ang lahat kay Ophelia. Wala naman siyang sinabi na kahit ano habang humihigop ng kanyang tsaa. Alam na niya kung gaano kahusay ang estudyante niyang si Ewan, kaya inaasahan na niya ang bagay na ito. Grabe, isang gintong elixir cloud. Sabi ni Sarah. Dito na siya lumingon kay Daryl at sinabing, "Dali na, Daryl, ayaw kong matalo tayo." Ngumiti si Daryl pero hindi siya nagsalita ng kahit na ano, sa kanyang loob ay nagawa niya ring purihin ang kalaban niyang si Ewan. Nangangailangan ang kahit na sino ng napakatinding husay sa paggawa ng mga elixir, para makabuo ng isang kulay gintong elixir cloud. Kaya walang duda na naging ganito ka-confident si Ewan nang kalabanin siya nito. BM! Dito na biglang nagbe-break muli ang kaldero ni Ewan. At isang elixir pill ang lumipad mula rito, dito na nag-iingat na sinalo ni Ewan ang pill na kasalukuyan noong nasa gitna ng ere. Buong pag-asa namang tiningnan ng lahat si Ewan. Ngumiti siya at binuksan ang kanyang palad para ipakita ang elixir na kanyang ginawa sa lahat. Natigilan silang lahat sa kanilang nakita. Isa itong pill na kakulay ng isang perlas. Anong klase ba ng pill ang may ganitong kulay? Napatango naman ang sumasangayong si Ophelia habang sinasabi na, "Ewan, ipaliwanag mo kay Zoran kung ano ang elixir na ginawa mo." Tumawa si Ewan at nagmamalaking sinabi na, ang pill na ito ay tinatawag na 5 Spirit Pill. Ibinase ang pangalan nito sa ibinibigay nitong epekto sa sinumang inom dito. Ang sinumang cultivator na uminom nito ay makakaranas ng improvement sa 5 mga area. Ito ay ang mga sumusunod: pagtibay ng buto, pagtaas ng internal energy, pagiging kalmado ng puso, walang kamatayang kagandahan, at immunity sa anumang uri ng lason. Napanganga ang lahat nang marinig nila ang paliwanag ni Ewan. Namangha sila sa pill na ginawa nito. Nagmamalaking ngumiti si Ophelia sa kanyang disipulo habang sumasangayong tumatango rito. Hindi talaga siya nagawang bigin nito. Naglakad si Ewan papunta kay Rachel para ibigay dito ang ginawa niyang 5 Spirit Pill. Matagal ko nang gustong gumawa ng isang elixir pill para sa iyo. Nagkaroon na rin ako ng pagkakataon para matupad ito. Ang isa sa mga epekto nito ay walang hanggang kagandahan, kaya umaasa akong hindi nakukupas ang angkin mong kagandahan sa sandaling inumin mo ang pill na ito. Salamat, Ewan. Natuwa rito ng husto si Rachel. Alam niya na ito ang lalaking masasandalan niya sa hinaharap at isa ring lalaki na deserve niyang pakasalan. Seryosong nag-usap-usap ang mga tao sa paligid na parabang napagdesisyonan na ang nanalo sa kompetisyon. Dito na nila sinimulang tingnan ng awkward si Daryl. Hindi naman nagmadali si Daryl habang maingat na kinokontrol ang apoy sa ilalim ng kanyang nilulutong elixir. Walang kahit na anong ingay, aksyon o kahit kaunting usok na lumabas mula sa kanyang kaldero. Dito na nainip ang lahat sa paghihintay na matapos ang ginagawa niyang elixir. Nadidismaya namang iniling ni Ophelia ang kanyang ulo. Sinuwerte lang kaya siya sa nakaraang elixir competition na kanyang sinalihan? O masyado niyang na-overestimate ang kakayahan nito? Maaari ring hindi talaga ito naging mahusay sa paggawa ng mga elixir. Tama na, Daryl. Aminin mo na ang pagkatalo mo. Hindi na napigilan ni Ophelia ang kanyang sarili. Tumingin siya pababa kay Daryl at sinabing, malinaw na natalo ka sa kompetisyong ito. Maaaring hindi pa ganoon kahusay ang ipinakita mo sa paggawa ng mga elixir, pero matututunan mo rin ito sa akin sa hinaharap. Maaari mo ring mapantayan ang husay ni Erwan sa sandaling maging bihasa ka na sa paggawa ng mga elixir. Talaga? Tawa ni Daryl habang nakatingin kay Ophelia. Mukhang underqualified ka nga para rito, Chair Lady. Mas magkakaroon ng sense kung titingnan mo ito ng kabaliktaran sa iniisip mo. Gusto mo bang mabugbog? Sigaw ni Ewan. Paano nagawa ng isang ito na bastusin ang kanyang master? Bumaba ka riyan, Ewan. Utos ni Ophelia habang nakatingin kay Daryl. Ano pang silbi ng pagyayabang sa mga sandaling ito? Nagawang bumuo ng aking disipulo ng isang gintong elixir cloud at isang 5 spirit pill. Iniisip mo bang magagawa mo pa ring mahigitan yon? Siyempre. Hindi pa naman tapos ang oras ko. Sabi ni Daryl habang inaasikaso ang kanyang kaldero. Dito na iniling ni Ophelia ang kanyang ulo. Tandaan mo na lang ang napagkasunduan natin. Kikilalanin mo ako bilang master sa sandaling matalo ka ni Ewan ngayon,
at kailangan mo itong opisyal na gawin sa pamamagitan ng pagyuko sa aking harapan. Pisasti! Pisasti! Binuksan ni Daryl ang takip ng kaldero. Dito na biglang lumabas ang init kasama ng amoy ng mga sangkap na kanyang ginamit sa paligid. Ano? Ano ang ginagawa niya? Isang napakalaking pagkakamali ang pagbubukas sa takip ng kaldero nang hindi pa naluluto ng tuluyan ang eliksir. Natigilan dito ang lahat ng nanonood sa paligid. Inaamin mo na ba ang pagkatalo mo? Singhal ni Rachel. Naisip niya noon na mayroong kaunting kakayahan sa paggawa ng mga eliksir si Daryl, pero mukhang na-overestimate niya nga ito. Ang pakikipaglaban na ginagawa ni Daryl ngayon kay Ewan ay isa lang insulto para sa disipulong ito ni Ophelia. Pero nanginig naman sa takot si Ophelia habang tinitingnan ng maigi ang bawat galaw na ginagawa ni Daryl. Hindi nito nagawang kumurap ng kahit isang segundo. Pinepetrify niya ba ang kalderong ginagamit niya ngayon? Isip nito. Ang pagpepetrify ng kaldero ay isang sinauna, at matagal nang namatay na pamamaraan sa paggawa ng mga eliksir. Itinuturing na itong patay dahil wala nang kahit na sino ang nakakagawa nito ng matagal na panahon. Magagawa ng kahit na sinong mabasa ang ilang tungkol dito sa mga sinaunang manual pero hindi naging sapat ang detalye nito para mapag-aralan at masanay. Ayon sa mga manual, ang pagpepetrify ng kaldero ay gumagamit ng mga urang nagmumula sa mga sangkap para gawing puro ang ginagamit na kaldero. Nakakatulong ito para makagawa ang isang tao ng isang purong-puro na eliksir. Siyempre, maituturing ring pambihira ang mga eliksir na nabubuo sa pamamagitan ng pamamaraang ito. Isa na itong sining sa paggawa ng eliksir na matagal nang patay. Kaya paano ito nagawang matutunan ni Daryl? Sa mga sandaling yon, napansin ni Ophelia ang pagdadagdag ni Daryl ng mga sangkap sa kaldero habang mas pinapalakas ang apoy sa ilalim nito. Mayroon pa siyang 20 minutes bago matapos ang kompetisyon. Maraming tao ang tumay Daryl. Hindi pa nila nagagawang marinig ang tungkol sa pagpepetrify ng kaldero, kaya inisip nila na nagbigo si Daryl sa paggawa ng eliksir, kaya sinusubukan muli nitong gumawa ng bago. Siguradong sigurado na silang hindi ito matatapos dahil kaunti na lang ang natitirang oras ni Daryl para makagawa ng isang pambihirang eliksir. Kahit na makagawa pa siya ng isang eliksir ng ganito kabilis, hindi pa rin ito magiging kasing rare ng eliksir na ginawa ni Ewan. Itigil mo na ang kompetisyong ito, Dad. Paaminin mo na siya sa kanyang pagkatalo, sabi ng hindi makapagpigil sa kanyang sarili na si Rachel. Tumingin naman sa kanya si Zoran at hindi nagsalita ng kahit na ano. Boom! Nang biglang dumagundong ang isang kidlat mula sa malayo. Boom! 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 Kasalukuyang maaliwalas ang panahon nang biglang mabalot ng makapal at nagdidilim na ulap ang mansyon ng mga Carter. Ilang mga kulay itim na kidlat ang lumabas sa ilalim ng ulap na ito. Masyado itong nakakatakot pero malinaw na isa itong fenomenon mula sa paggawa ng isang eliksir kung titingnan ng maigi. Nagulat dito ang kalahati ng Mid-City. Maraming tao ang nagulat at natakot sa kulay itim na mga kidlat na tumatama sa mansyon ng pamilya Carter. Grabe! Siguradong may isang tao na gumagawa ngayon ng isang napakapambihirang eliksir. Sabi ng isa sa mga taong nasa loob ng Mid-City habang nakaturo sa kalangitan. Isa ng common knowledge ang pagpapalabas ng isang elixir cloud sa pagbuo ng mga elixir, pero hindi pa sila nakakakita ng isang elixir cloud na naglabas ng kidlat. Dito na tuluyang natahimik ang buong mansyon na pagmamayari ng mga Carter. Agad na bumagsak ang ngiti ni Rachel habang nanginginig sa sobrang gulat. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ng dalawa niyang mga mata. Paano ito naging posible? Isa lang walang kwentang manugang si Daryl. Kaya paano nito nagawang mahigitan ang husay ni Ewan sa paggaw ng mga elixir? Nagulat dito ng husto si Rachel. Buzz! Habang nagugulat ang lahat, mabilis namang nagsimula na kumulo ng agresibo ang kalderong ginagamit ni Daryl. Nahati sa dalawa ang kaldero at isang elixir pill ang lumabas kasabay ng ilang kidlat mula sa ulap na nasa ibabaw nilang lahat. Sinalo ito ni Daryl at ngumiti. Tinitigan ng husto ng lahat ang pill at nagulat sa kanilang nakita. Mayroon pang kaunting electric discharge ang pill na hawak ni Daryl. Mayroon bang pill na kagaya niyan? Siguradong ituturing na nila ito bilang isang mahiwagang elixir. Kamangha-mangha. Nasasabik na palakpak ni Zoran habang masayang tumatawa sa kanyang kinatatayuan.
Dali Daryl, sabihin mo sa amin kung anong klase ng elixir ang ginawa mo. Ninong, ito po ang Zeus pill. Ano? Zeus pill? Mamayroon bang Zeus pill? Nanginginig na bulong ni Ophelia sa kanyang sarili. Ayon sa mga sinaunang manual, ang Zeus pill ay isang makapangyarihang pill. Sa sandaling inumin ito ng isang tao, agad natitriple ang kanyang lakas sa loob ng 2 oras. Pero nawala na ang mga pamamaraan sa paggawa ng pill na ito noong Tang Dynasty. Sinasabi rin na iniinom ang pill na ito ng mga makasaysayang mandirigma para manalo sa mga digmaan. Siyempre, mayroon ding downside ang pill na ito dahil isang beses lang ito maaaring inumin ng kahit na sino sa buong buhay nila, agad silang makakatanggap ng mapanganib na side effect sa sandaling uminom sila muli nito. Pero isa pa rin itong makapangyarihang pill na makakapagligtas sa kahit na sino sa kritikal na sandali ng kanilang mga buhay. Nagulat dito ang lahat. Ngumiti si Daryl at ibinigay ang pill kay Zoran, para sa inyo po ito, Ninong. Haha! Maraming salamat! Napakaganda nito! Nanginig ang mga kamay ni Zoran sa sobrang tindi ng pagkasabik na kanyang nararamdaman habang tinatanggap ang pill. Nakangiting tumingin si Zoran kay Ophelia at sinabing, ano sa tingin mo ang nangyari sa round na ito, Cheerleader Lane? Hindi niya ito inaasahan dahil inakala niyang matatalo ang kanyang inaanak kanina. Pero sino nga ba ang mag-aakala na malalampasan pa nito nang husto ang iniisip sa kanya ng lahat matapos gumawa ng isang elixir cloud na naglabas ng kidlat at kulog sa paligid? Tumingin ang lahat kay Ophelia. Dito na siya unti-unting bumalik sa realidad at bahagyang ngumiti habang sinasabi na, kahit hindi ko ito inasahan, si Daryl Darby ang nanalo sa round na ito. Napakahusay ng kanyang ipinakitang pamamaraan sa paggawa ng mga elixir. Namula ang mukha ng hindi makapagsalitang si Ewan sa sobrang kahihiyan. Sa bagay, malinaw na mas naging maganda ang performance ni Daryl kaysa sa kanyang ipinakita. Pero nainis siya ng husto dahil hindi niya na magagawang pakasalan si Rachel. Isa kang patas at walang kinikilingang tao, Cheerleader Lane. Kaya mula ngayon, ang kasalan sa pagitan nina Ewan at Rachel ay wala ng bisa at hindi na maaaring banggitin muli ng kahit na sino habang buhay, nakangiting sinabi ni Zoran. Dad. Mangyak-ngiyak na sinabi ni Rachel. Paano nagawang matalo ni Ewan? Hindi niya matanggap ang katotohanan kaya agad siyang tumalikod at umalis. Sa kabilang banda, natuwa naman ng husto si Sarah. Niyakap niya ang braso ni Daryl habang pinupuri ito, napakagaling mo talaga. Sino ba ang mag-aakalang napakahusay mo pala sa paggawa ng mga elixir? Turuan mo naman ako sa susunod. Ngumiti naman sa kanya si Daryl at tumatangong sinabi na. Sige. Tuturuan kita pero huwag mo naman akong alugin ng husto. Hindi na ito kaya ng katawan ko. Tumawa naman dito si Sarah. Namula ito habang pinapakawalan si Daryl matapos makita ang paglapit ni Ophelia rito. Tumawa rito si Daryl, humanga siya rito habang tinitingnan ang napakaganda niyang katawan. Natalo ka sa pustahan natin, Cheerleader Lane. Kikilalanin mo na ba ako bilang iyong master sa pamamagitan ng pagyuko sa harapan ko? Dito na namula ang mukha ni Ophelia. Itigil mo na nga ang biro mo Daryl. Sabi ni Zoran. Si Ophelia ang mahusay at napakalakas na cheerleader ng Jiangnan Elixir Association. Kaya paano nito magagawang yumuko at kilalanin ang isang binatang katulad ni Daryl bilang kanyang master? Pinakalma ni Ophelia ang kanyang sarili at nagmamakaawang sinabi na gustong-gusto talaga kitang maging isang disipulo, Daryl. Maaari mo ba itong pag-isipan? Kinakailangan niyang maging disipulo si Daryl. Dahil kung hindi ay pagsisisihan niya ng husto ang pagpapalampas sa isang nakapahusay na estudyanteng kagaya nito. Hindi ko yan magagawa. Tumatawang nagpatuloy si Daryl sa pagsasalita, dahil ako ang nanalo sa kompetisyon, dapat mo na akong kilalanin bilang iyong master. Dito na niya biglang naramdaman na para bang hinaharangan ng isang bagay ang kanyang lalamunan, kaya wala nang kahit anong salita ang nagawang lumabas sa kanyang mga labi. Dito na bumulong si Ophelia ng, sa sandaling sumunod ka sa akin, agad na mapapasayo ang 9-day young herb na ito. Isang nagliliyab at kulay pulang herb ang lumabas sa kanyang palad. At dahil sa lakas ng nilabas nitong aura, agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat. Natigilan naman ang lahat sa kanilang nakita. Dito na dahan-dahang nagising sa realidad si Dari.
Hindi na niya maitago pa ang pagkasabik na kanyang nararamdaman, habang namamaos na sinasabing, ito ba ang 9-day Yin Yang herb? Isa ang 9-day Yin Yang herb sa mga pinakarar na herb sa buong daigdig. Tumutubo lang ang herb na ito sa pinakatuktok ng mga nagyielong bundok sa mundo. Masyado itong naging pambihira. Kung hindi ako nagkakamali, nawala ang lahat ng iyong lakas, hindi ba Daryl, ngiti ni Ophelia? Maaaring hindi mo na nga magagawa pang magpalakas habang buhay. Pero sa sandaling makuha mo ang 9-day Yin Yang herb na ito, magagawa mo na uling makuha ang nawala mong lakas at magpatuloy sa pagpapalakas nito. Haha! Itinadhana ito. Sigurado akong itinadhana ito. Tawa ni Zoran. Tinapik nito ang mga balikat ni Daryl at sinabing, sinasabi ko na nga bang babalik din SIO ang nawala mong lakas. Maswerte ka dahil nagkaroon ng herb na ito si Cheerlady Lane. Itinadhana talaga kayong magtagpo ni Cheerlady Lane para rito. Matapos makita ang natitigilan si Daryl, mas pinatindi pa ni Zoran ang ginagawa niyang paghihikayat dito. Ano pang hinihintay mo? Kilalanin mo na ang iyong master. Hanggat magagawa niyang maibalik ang nawala niyang lakas, hindi na masama ang pagiging disipulo ng kanyang inaanak sa ilalim ni Ophelia. Malawak na rin ang naging koneksyon ni Ophelia, na isa rin sa pinakamagagaling sa paggawa ng elixir, kaya sigurado siya na maraming matututunan si Daryl sa ilalim nito. Huminga ng malalim ang na-overwhelm na si Daryl. Kahit na ayaw niyang maging disipulo ni Ophelia, ito lang ang tangi niyang pag-asa, kaya wala na siyang choice. Dito na yumuko si Daryl sa harapan ni Ophelia at sinabing, kinikilala ni Daryl Darby si Ophelia Lane bilang kanyang master. Natuwa ng husto si Ophelia nang isantabi ni Daryl ang kanyang ego. Nakahinga na rin siya ng maluwag habang nakangiting tumatango sa harapan ni Daryl at sinasabing, magaling aking disipulo. Hindi ganyan, Daryl. Dapat mong ayusin ang ginagawa mong pagyuko. Nanlalamig na sinabi ni Ewan. Ewan, agad na pinutol ni Ophelia ang pagsasalita ni Ewan at ngumiti kay Daryl para sabihin, papalampasin ko ang tradisyong ito sa ngayon. Dito na niya ibinigay ang herb kay Daryl. Hindi mapakaling kinain ni Daryl ang herb sa kanyang bibig. Nasabik siya ng husto matapos maisip ang pagbalik ng kanyang lakas. Pero hindi pa rin ito nagagawang bumalik pagkalipas ng oras. Ano ang nangyayari? Naku-curious niyang tiningnan si Ophelia at nagtanong ng hindi po ba epektibo ang herb na ito, Cheerlady Lane? Bakit wala pa rin po akong internal energy hanggang ngayon? Nababagabag na itinanong ni Daryl. Maging si Zoran ay naguluhan dito. Oo nga, bakit wala pa rin itong epekto? Tumawa si Ophelia habang nakatinging sinasabi kay Daryl na, kailangan mo muna akong tawagin na master. Opo, master. Wala nang nagawa pa rito si Daryl. Nilagay niya ang pareho niyang mga kamay sa paligid ng kanyang energy field at sinabing, wala po akong nararamdaman na kahit anong senyales ng nagbabalik kong internal energy. Dahan-dahang humigop ng tsaa si Ophelia at nakangiting sinabi na, mabuti kong disipulo, hindi mo ba alam na may dalawang bahagi ang 9-day Yin Yang herb? Ang yin at ang yang. Kabibigay-bigay ko lang sa iyo ng yang herb. Hindi ito gagana kung isa lang sa mga ito ang ikokonsumo mo. Kinakailangan mo ring kainin ang yin herb na kapares nito. Ano? Natigilan dito si Daryl. Dito na niya naguguluhang tiningnan si Ophelia. Dito na nilabas ni Ophelia ang isa pang herb. Mayroon itong kulay ng isi blue, kabaliktaran ito ng nagliliyab na kulay pulang yang herb na kanyang kinain kanina. Tiningnan ni Daryl ang yin herb at mabilis na sinabing, maraming salamat, master. Kukunin na sana niya ang herb nang mabilis itong itago ng nakangiting si Ophelia. Naguguluhan namang nagtanong dito si Daryl ng, master. Daryl, alam mo ba kung gaano karar ang 9-day Yin Yang herb? Iniisip mo bang ibibigay lang ito sa iyo ni master nang walang kapalit? Nanlalamig na sinabi ni Ewan. Mas tumitindi ang pagkamuhi na kanyang nararamdaman habang mas matagal niyang tinitingnan si Daryl. Inakala ni Daryl na magiging madali lang ang makuha ng kahit anong gustuhin niya sa bago niyang master na si Ophelia. Sinanyasa naman si Ophelia si Ewan na tumigil. Ngumiti siya kay Daryl at sinabing, Daryl, kahit na nagawa mo akong tawagin bilang iyong master, hindi ko pa rin sa iyo maibibigay ang 9-day Yin Yang herb ng buo sa ngayon. Kinakailangan pa kitang subukin sa mga darating na linggo. Dito na siya dahan-dahang nagpatuloy sa pagsasalita.
Sa susunod na buwan gaganapin ang isang elixir competition sa Herald City. Ito ang pinakamalaki at pinakaprestihiyosong elixir competition sa lahat. Sasamahan mo ako na sumali sa kompetisyong iyon. Hindi lang ang Jiangnan Elixir Association ang asosasyon sa kanilang bansa. Marami pang iba ang sasali sa kompetisyong ito, kaya mahalaga ang kompetisyon na ito para kay Ophelia. Dito na dinagdag ni Ophelia na, ang pagkuha mo sa natitirang yin herb ay nakadepende sa ipapakita mong performance mula ngayon hanggang sa pagtatapos ng kompetisyon. Kaya sa sandaling maganda ang maipakita mo sa akin, agad kong ibibigay sa iyo ang herb na ito pagkatapos ng kompetisyon. Naiintindihan mo ba ako? Ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mong maganda? Tanong ni Daryl. Igalang mo ang iyong master, malakas na sinabi ni Ophelia. Siyempre, masusunod ang lahat ng gusto ko. Kailangan mong seryosohin ang bawat bagay na sasabihin ko, dagdag ni Ophelia. Alam niya na si Daryl ay parang isang ligaw na hayop na kinakailangan niyang turuan. Hindi kasi nito talaga gustong maging isa sa kanyang mga disipulo. Kaya kinakailangan niyang maging istrikto kay Daryl, para hindi na siya mahirapan pa rito sa susunod. Dito na walang nagawa si Daryl kundi yumuko at sumagot ng susundin kita. Nasa kamay na ni Ophelia Lane ang pagbalik ng dati niyang lakas. Kinakailangan na niyang sundin ang bawat utos nito ngayon. Natuwa ng husto si Ophelia sa narinig niyang sagot ni Daryl. Ngumiti ito at tumatangong sinabi na, magaling aking disipulo. Sa mansyon ng mga Darby sa Donghai City, nabahala at nagalala ng husto si Lily. Nang magising ito matapos mawalan ng malay, nakita niya ang kanyang sarili na nasa loob ng isang mansyon. Ang una niyang naging reaksyon ay ang pag-alis sa lugar na ito, pero masyadong marami ang mga bantay nito. Hindi nila ito magagawang pakawalan hanggat walang permiso mula sa pinuno ng kanilang pamilya. Hindi pa niya nakikita si Drake Darby. Napatingin siya matapos marinig ang tunog ng papalapit na mga yapak sa kanya, at nakita si Florian Darby. Hindi na naging maganda ang unang impresyon ni Lily rito. Huwag kang matakot, Lily, sabi nito habang nakangiting lumalapit kay Lily. Kahit na napakasama si Daryl, hindi ka pa rin naming sasaktan ng dahil sa mga nagawa niya. Nang sabihin niya ito, tiningnan ni Florian ang buong katawan ni Lily. Gustong-gusto ni Florian na makita si Lily, pero hindi niya ito nagawa dahil halos palagi niyang kasama ang asawa niyang si Yumi. Pero nakakuha na rin siya ng tamang pagkakataon sa mga sandaling ito. Si Lily ay isa talagang napakagandang babae na parang hulog na ng langit. Napalunok dito ng malakas si Florian. Nakaramdam siya ng matinding pananabik sa kanyang dibdib. Habang nandidiri naman sa kanya si Lily. Napakagat ito sa kanyang labi at nagtanong ng, bakit niyo ba ako kinukulong dito? Dito na kumislap ang mga mata ni Florian. Nagkunwari ito na kinocomfort niya si Lily. Bakit ka naman nagmamadali? Masyado ka pang nanghihina. Manatili ka muna rito ng ilang araw para magpalakas, at pagkatapos ay personal kitang ihahatid sa inyo. Ano sa tingin mo? Iniling ni Lily ang kanyang ulo at sinabing, maraming salamat sa pagmamabuting loob pero kailangan ko nang umalis. Umalis? Tumawa naman dito si Florian. Uhaw na uhaw niyang tiningnan si Lily habang pinagpapantasyahan ang attractive nitong katawan. Lumapit ito kay Lily at sinabing, Lily, bakit hindi kaya tayo? Pinutol ng isang miyembro ng pamilya Darby ang kanyang pagsasalita. Pawis na pawis itong sumugod at sumigaw ng, Florian. Nagdala si Dax ng 100 tauhan sa mansyon. Ano? Natakot at nairita ng bahagya sa kanyang narinig si Florian. Dito na niya sinabing, ano ang dapat mong katakutan, at pagkatapos ay naglakad siya papunta sa living area ng mansyon. Makikita sa loob ng living area si Dax na may hawak na palakol sa kanyang mga kamay. Nasa kanilang likuran naman ang daan-daan niyang mga tauhan. Magkanda matay-matay ang mga tagasunod ng pamilya Darby matapos makita ang mga ito. Ang lakas ng loob mo, Dax! Iniisip mo bang matatakot mo kaming mga Darby ng basta-basta? Sigaw ni Florian habang sumusugod papasok sa kanilang living area. Nakaramdam din ito ng takot matapos makita ang bilang ng mga tauhan na kasama ngayon ni Dax, pero nagkunwari pa rin siyang kalmado sa harap nito. Umalis si Drake, kasama ang malalakas na miyembro ng pamilya Darby sa mansyon, para asikasuhin ang isang bagay, na nagiwan kay Florian, kasama ng ilang miyembro ng pamilya Darby sa loob ng mansyon. Sumimangot si Dax at nagsabing, tigilan mo na ako sa mga kalokohan mo.
Nasaan na si Lily? Kumalat na sa buong Donghai City ang balita tungkol sa paggawa ni Daryl ng eksena sa kasal ni Von. Hindi dumalo si Dax sa kasal na yon, pero agad naman niyang narinig ang balita tungkol dito. Inatake si Daryl. Hindi alam ni Dax kung buhay pa ba ito o hindi na habang ang asawa naman nitong si Lily ay kinidnap ng mga Darby, kaya agad na inipon ni Dax ang kanyang mga tauhan para sumugod sa mansyon ng mga Darby. Bakit naman mapupunta rito si Lily? Nagkunwaring walang alam si Florian. Pero habang sinasabi niya yon, isang payat na imahe ang nagpakita mula sa bakuran. Hayop, nakalimutan niyang utusan ang isa sa kanilang mga tagasunod na bantayan si Lily. Dax. Natutuwang sinabi ni Lily. Mabilis itong naglakad palapit kay Dax habang tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Nakahinga naman na ng maluwag si Dax habang sinisenyasan ang kanyang mga tauhan na samahan si Lily palabas. Dito na siya tumingin kay Florian at nagbanta, kinuha si Daryl ng kanyang ninong. Sa sandaling may mangyari sa kanya. Kayong mga Darby ang magbabayad sa akin. Itinaas niya ang kanyang hawak na palakol at sinira ang pintuhan sa harap ng mansyong pag-aari ng mga Darby. Ano naman kung mga cultivator na rin ang mga Darby? Sa sandaling may mangyari kay Daryl, siguradong magbabayad ilang lahat. Huminga ng malalim ang naiiritang si Florian habang umaalis si Dax. Ilang beses na kasi nitong nasira ang mansyon ng mga Darby. Isa itong malaking insult para sa kanya. Hayop kayong mga talunan kayo. Ni hindi nyo man lang mabantayan ng maayos itong mansyon. Sigaw ni Florian sa lahat. Gusto niyang matikman si Lily pero nawala na ang kaisa-isahan niyang oportunidad para rito. Nitong nagdaang 2 araw, inisip ni Daryl ang kanyang nakaraan. Paulit-ulit siyang natalo kahit saan man siya makipaglaban, pero hindi iyon dahil sa kakulangan niya ng lakas kundi sa kakulangan ng suporta. Marami ang mga tagasunod sa 6 na mga Orthodox sect, pero naging mag-isa pa rin siya hanggang ngayon. Kaya dito na siya nagkaroon ng isang napakalaking desisyon. Ang pagbuo sa sarili niyang sekta. Bilang founder at head ng kanyang sekta, makukuha na rin niya ang suporta na kanyang kinakailangan. Kung magagawa niya lang makuha ang loob ng magkakapatid na Dixon na sina Zephyr, Nimbus, Levin at Volt, at isali sa kanyang sekta, magiging maganda na ang lahat para kay Daryl. Hanggat magagawa niyang bigyan ng tigi-isang godly pill ang mga ito, magkakaroon na siya ng 4 na mga martial marquis sa kanyang ilalim. Nagimpake si Daryl, pumara ng taxi at umalis papuntang Yunzhou City para kumbinsihin ang magkakapatid na Dixon. Kinakailangan niyang mapasali ang mga ito sa itatayo niyang sekta anuman ang mangyari. Hanggat magagawa ng mga itong sumangayon, magagawa na rin ni Daryl ang unang hakbang sa pagtatayo ng sarili niyang sekta. Nagkulong ang 4 na ito sa loob ng mansyon na pagmamayari ng mga Dixon na malapit lang sa mansyon na pagmamayari ng mga Carter. Nagring ang kanyang cellphone habang sumasakay sa taxi. Napasimangot siya nang makita na mula ito kay Pearl Han. Siya ang ginawang in charge ni Daryl sa pamamahala ng Platinum Corporation. Pangkaraniwang tumatawag lamang ito kung mayroon siyang mga issue na hindi maresolba, na naging pambihira para sa kanya. Nang sagutin niya ito, agad na nagsimula sa paglalabas ng problema ang nababagabag na si Pearl. May masama po akong balita, Mr. President. Nagkaisa ang buong Donghai City para i-boycott ang Platinum Corporation. Malaki na po ang nalulugi sa atin. Ang ating mga artistang sina Giselle Lind at Lana Thomas ay hindi na nagkaroon ng kahit na anong deal, habang kinakansela naman ng ating mga partner ang partnership nila sa atin para sa 2 ito. Ano na po ang gagawin natin? Halos mangyak-ngiyak na si Pearl sa mga sandaling ito. Ano? Nagalit dito ng husto si Daryl. Dito na nagsara ng husto ang kanyang mga kamay. Hindi na niya kailangan pang manghula sa kung sino ang nagpasimuno ng pangboboykot na ito. Matapos ang isang maiksing sandali, agad niyang kinomfort si Pearl at pinalakas ang loob nito matapos sabihing, huwag ka nang magpanik, Pearl. Dahil hindi natin magawang makasurvive sa Donghai City, pumunta ka na ngayon sa Yunzhou City. Dating hawak ng mga Dixon ang Yunzhou City pero ngayong tuluyan nang nawasak ang mga ito, magagawa na ni Daryl ang lahat ng kanyang gustuhin. Huminto ng sandali si Daryl bago idagdag na, sa sandaling makarating ka sa Yunzhou City, magtayo ka ng isang bagong entertainment corporation sa nahawak ng pangalan mo. Pangalanan mo itong Storm Entertainment. Sabihin mo rin kina Giselle at Lana na hanggat nandito pa ako,
sisiguruhin kong magiging maganda ang kanilang mga karera. Agad na ibinaba ni Daryl ang tawag pagkatapos sabihin ang mga bagay na yon. Pagmamayari ng mga Dixon ang mansyon na ito sa Yunzhou City, pero wala nang kahit na sino ang tumira rito mula noong mawasak ang kanilang pamilya. Kasalukuyang nakatayo ang dalawang hilera ng mga lalaking nakasuot ng itim na damit sa harap ng front door ng mansyon. Pinamunuan ng mga ito ng lalaki na nagngangalang Kailan Lewis. Nang makababa si Daryl sa taxi, agad siyang binati ng mga ito ng magkakasabay. Master! Tumango naman dito si Daryl. Sinundan niya ang mga ito papasok sa warehouse kung saan nakakulong ang magkakapatid na Dixon. Nang buksan niya ang pinto papasok sa warehouse, agad niyang naramdaman ang napakalakas na urang lumabas mula sa loob nito. Nakatali ang apat sa isang makapal at malalakas na kadena. Nang makita nilang magbukas ang pinto agad silang naglabas ng napakalakas na aura. Hindi halos makahinga si Daryl sa aurang ito pero sinubukan pa rin niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Ngumiti siya sa mga ito at nagsabi ng, pasensya na kayo dahil ngayon ko lang kayo napuntahan dito. Hindi sumagot ang mga ito habang nanlalamig na tinitingnan si Daryl. Napahawak si Daryl sa kanyang noo at humingi ng tawad sa mga ito. O nga pala, pasensya na kayo dahil nakalimutan kong ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Daryl Darby. Hayop ka, Daryl Darby! Galit na sinabi ng mga ito. Ikaw ang sumira sa buong pamilya Dixon. Hinding-hindi kita hahayaang mabuhay. Sigaw ni Zephyr. Gigil na gigil ito kasama ng tatlo niyang mga kapatid na nagpumiglas para makawala sa kanilang mga kadena. Kung hindi lang nakakadena ang mga ito, kanina pa sila tumakbo para patayin si Daryl. Pinatay mo ang buong pamilya namin, Daryl. Hinding-hindi ka naming mapapatawad sa ginawa mo, papatayin ka naming apat. Walang tigil na sumigaw ang apat kay Daryl. Kung hindi lang nakatali ang mga ito, kanina pa sana patay ang pumasok na si Daryl. Tumawa naman dito ang hindi nagsabi ng kahit na anong si Daryl. Hinayaan niyang maglabas ang tatlong ito ng kani-kanilang mga galit. Nang malapit na silang matapos sa kasisigaw, humila siya ng isang upuan at umupo sa harap ng mga ito. Sa paningin niyong apat, dapat na akong mamatay dahil pinatay ko ang buong pamilya Dixon. Pero tatanungin ko kayo, maraming mga pinatay at ninakawan na inosenteng mga sibilyan ang pamilya Dixon. Karapat-dapat din ba ang mga taong iyon na mamatay? Dito na nagtinginan ang apat, hindi na sila nakasagot sa tanong ni Daryl. Tama nga ito. Kilala ang mga Dixon bilang pamilya na naghahasik ng kasamaan sa Yunzhou City ng napakaraming taon. Dito na nagpatuloy sa kanyang pagsasalita si Daryl, at kayong apat. Hinayaan niyo ang mga Dixon na gawin ito. Alam niyo ba kung gaano kalaking gulo ang ginawa niyo sa buong Yunzhou City? Hindi naman na nakasagot dito ang magkakapatid na Dixon. Tama nga ang mga sinasabing ito ni Daryl. Ngumiti si Daryl at dahan-dahang sinabi na, bakit hindi na lang kayo sumunod sa akin? Sama-sama nating itama ang mga bagay sa ating paligid. Ano? Sa huli ay isa lang pala itong pep talk para i-recruit silang apat. Tumigil ka na. Mas pipiliin pa naming mamatay kaysa maging sunod-sunuran mo. Patayin mo na kami ngayon. Dura ni Volt. Sumimangot dito si Daryl. Napakahirap talagang kumbinsihin ng magkakapatid na ito. Pero kinakailangan pa rin niya itong hikayatin anuman ang mangyari. Nagbuntong hininga si Daryl at kumuha ng susi para tanggalin ang mga kadenang nakapulupot sa katawan ng apat. Nakawala na ang mga ito pero agad silang sa mga nangyari. Hindi lang niya tayo nagawang buhayin, nagawa rin niya tayong pakawalan. Dito na nagbanta si Volt ng, hindi ka ba natatakot na baka patayin ka namin sa sandaling pakawalan mo kami? Dito na seryosong sinabi ni Daryl na, guys, hindi ko kailanman naisip na patayin ang kahit na sino sa inyo. At sa halip ay nagawa ko pa kayong hangaan at irespeto. Kahit na marami kayong mga masasamang bagay na ginawa, malinaw ko pa rin nakita ang tapang at lakas ng loob niyong magkakapatid. Kaya nagawa ko kayong irespeto hanggang sa mga sandaling ito. Huminga ng malalim ang mukhang nagsisising si Daryl. Humahanga talaga ako sa mga tapat na tao. Alam kong hindi kayo masama. Sumunod lang kayo sa mga maling tao. Kaya seryoso ko kayong inaanyayahan na samahan ako at gumawa ng mabuti sa ating paligid. Pero kung ayaw nyo pa rin ay wala na akong magagawa. Hindi ko kayo magagawang patayin kaya makakaalis na kayo. Tumabi si Daryl para padaanin ang mga ito. Dito na natigilan ang apat.
Gusto nilang patayin di Daryl nang pakawalan sila nito, pero matapos nilang marinig ang mga sinabi ni Daryl, hindi na nila ito magawa sa kanilang mga sarili. Tamanga si Daryl tungkol sa pagiging tapat at sentimental nilang apat. Nabalot ng katahimikan ang buong warehouse. Nanatili namang kalmado ang kinakabahan ng husto sa kanyang sarili na si Daryl. Siguradong hindi na siya mabubuhay sa sandaling pagkaisahan siya ng apat na ito. Level 5 Master General na ang bawat isa sa kanila, kaya maging si Kylan ay walang kakayahan para labanan ang mga ito. Huminga ng malalim si Zephyr at nagtanong ng, ano ang ibig mong sabihin noong sabihin mo na gusto mong gumawa ng mabuti? Gumawa ng kabutihan sa sangkatauhan. At bigyan ng hustisya ang mga ito. Tawa ni Daryl. Mukhang nagugilty na ang mga ito sa mga bagay na kanilang ginawa noon, isip ni Daryl. Nakukuryos niyang tiningnan ang apat at nagpatuloy sa kanyang pagsasalita. Gusto kong bumuo ng sarili kong sekta na magdadala ng hustisya at kabutihan sa sangkatauhan. Gusto niyo bang sumali rito? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.